from temptation. God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Gather all the families of the world and read with one voice. Let God's words fill you with hope and heal your divisions. Increase your faith with the promise of salvation. Remove your doubts and heal the wounds. Read the Bible. The Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible. Open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Wake up, listen, see the world with new eyes. Walk in sunshine, wipe the sadness, unite the colors of humankind. Peace is elusive, but with God we can achieve it. His words have the power to unite the human race. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Cebu, Cebu, what is Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
Suko maing buntag Pinoy. Adlaw karon na Lunes, Agosto 17, tuig 2020. Sama sa nadat na Lunes ang ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantarang lokal ug nasyonal. Umukuslok kami pila ka mga balita sa mga pamantaraan. Mag-isgot-isgot kami sa mga buntang na may labot ang lungsod. Anong basahon ninyong mga text messages kay padangat na tulumanon. Ang Wado Report musunod karong taon-taon. Ako si Manny De Los Santos sa Bacal, sama sa nahandan Kaubanaso at partner na ng buntag, konsihal Malukuan Rinukando sa Bahar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabota sa ato ang weather forecaster from Pag-asa Mactan at sang ipadangat og una kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Unahon nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, in Cebu City, more businesses allowed to open. Sa Super Balita sa Sunstar, 81.6 milyones pesos nga shabu na sakmit 12 ka kilong drogas na simhutan sa duha ka canine dogs. Sa The Freeman, shipped from Manila, 81.6 million pesos shabu seized in Cebu. Sa Banat News, sa The Freeman, 81.6 milyones pesos nga shabu gipalusot na sakpan. Canine dog sa pideya nakasikop or nakasakop sa 12 ka kilong drogas. Sa Philippine Daily Inquirer, other PhilHealth executives urged to go on leave. Sa Philippine Star, 6 PhilHealth executives on leave amid probe. Sa Manila Bulletin, 6 PhilHealth officials go on leave. Sa Balita, Anyo, nag-positive ulit. Ug sa Tempo, 81.6 million pesos shabu found in cargo warehouse. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national atong susiyon pagbalik kung niya na ba kitay weather forecaster gikan sa Pag-asa Mactan. Samtang wa pa mo break sa takadali ug sa atong pagbalik ang mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of life. It's love, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of life. It's love, true love, faith in action. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buong maing buntag Pinoy. O gusto lang kumasayod kung katong niguwa sa mga social media may tungod sa Cebu ng pabiling ng GCQ. Kung sa man to, doon na naman announcement na ito ang IATF or ang Malacanang ba na doon ang Cebu magpalayong gihapon o IATF o GCQ kay ang atong iba pa karon gabi pa man mag-meeting niya i-announce ni Presidente Duterte ang status sa quarantena sa tibuok nasod. Kaya gibutanggot dito sa mga social media ang basahan ang tanan no hapit tanan ng mga lugar GCQ na wala nang i-mention ang National Capital Region, and that's understandable para nako kay karon pa mang pizza 18 sila na matapos ilang MECQ. I don't know kung nakanuhog ba ka doon na announcement ng atong presidente o sa ato abakang special sa ato ang spokesperson Harry Roque may tungkol sa status sa mga nasod or sa mga probinsya. Yes, it was akong pagkaibaw and it was Secretary Harry Roque nga mo ni announce ni adto no nga ang general community quarantine gi-extend hangtod sa August 31 ug wa kaayoy dagko nga mga kausaban. Pero ang ako nabasahan niya ni gawas kato lang mga executive order number 88 ni Mayor Edgar Labella nga iyang giliwatan ni adtong Sabado August 15. Kay matud pa katong stay at home order magpabilin. So ang ako nakit-an pagka I think that was Saturday nga gi-announce was Secretary Harry Roque mo ni pahibaw.
Yes. Muna nga ibon ko ako ka matikudayon kay ako ka hinundayon nga ang Manila di ay matapos pa silang MBC2 karon pang picture 18 sa ato pa ugma. So karong gabi mag-meeting pa sila ATF ug ang ato presidente ug tingali i-announce sa presidente kung pagpadayon ba ang MBCQ o mo ubos na ba sila nato sa GCQ ang Metro Manila. Ang So, i-announce ang, ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga August 16 to 31 ang mga areas na magpabilin nga GCQ mao ang Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Talisay, Minglanilla, Consolacion. Apil sab sa magpabilin nga GCQ ang Iloilo City, Quezon Province, Batangas ug Nueva Ecija. But as for the Manila nga extension, murag mao pa na ang sakaron nga i-continue. mao na nga wakon ko nga dahil kung anong mamang Manila tingali kin MGCQ ng Manila mao di ay kay kuto pa man karong ugma ang ilang pagka MGCQ ugma pa man mo expire kon 18 pa man mo expire kay wala man og naangan to pagbalik ng MGCQ ikan sa GCQ. Unya ngatong Biyernes nag-discuss mata si Senator Bongo ni Hangyo ni Nisog ni Parog na kinahanglan yun na ang ekutibo mo pakanaog yun ang tumanduan na i-postpone ang klase nato sa Oktubre. Namingon tayo ay si Bongo naman ang nisulti niya kay suon magaling Presidente Duterte tingaling nagsabot-sabot na rin sila. Amaw yun. Wa manginit kons. Murag pagkahapon, i-announce na yun sa Malacanang na Oktubre 5, postpone ang klase sa government institutions, no? Labi na sa lower grades. Apan, samtang idawat ka sa taghang mga probinsya, lakip ng Mandaue City, ilang idawat ka ng mga announcement nga extend ang klase, i-postpone na sa October 5. Ang uban sa niya na paghihapon tungod kay whether we like it or not, kuwang pa yun sa pagpanandam ang ato na Department of Education. Ila nang giangkon kay sa usa ka text message ang superintendent sa DepEd, si Nimpa Bongo, ipalaw na andam na ang modules alang sa unang 3 ka semana sa klase. Only for 3 weeks. Apan alang sa kindergarten, andam na ang tanan nilang modules. Gani, andam na sa ang kindergarten kits, lakip ng school supplies na iapod-apod nato sa mga estudyante. So, nagplano sa panagbayan sa Mandaue, nagamito na lang ang mga eskwelahan isip isolation center human sa Agosto 15. Pero Oktubre pa man ang abri sa klase. Ang Regional Interagency Task Force sa niyaging simana mitugot sa local government units na gamiton ang mga eskwelahan isip isolation center hangtod sa Agosto 15 na lamunta. Maturiban yes, ang dakbayan sa Mandaue ni Hangyo sa DepEd sa Cerro Visayas na lugwayan ilang pagpagamit sa upat ka mga eskwelahan sa dakbayan sa Mandaue Isip Isolation Center. Ang mga tungaan mo ang Mandaue City Central School, ang Upao Elementary School alang sa Central Cluster, alang sa North Cluster ang Pacnaan Elementary School ug sa South Cluster ang Subangdako Elementary School ug Kabangkalan Elementary School. Maukala ko, apan magpadayon, kaya nagsugod naman ang uban ng mga private schools o klase, tugutan ko no sa DepEd. Magpadayon ko no. Actually, ang private schools are not under DepEd, they're under the Commission on Higher Education kaning sa CHED, no? So, mao to nga ang DepEd adto ra gyud ni ang katong giingon nga pag-extend is adto gyud mostly sa mga pampublikong tunghaan. So, katong ato mga kaigsuunan nga wa pa kaayo basig wa naka paminaw og balita over the weekend
Ato lang klarohon nga daghang nakalitan pero sama sa imong giingon nag-expect na kaani pag Friday patungod sa kung kinsay naghunghung. So niadtong over the weekend gipahibaw sa Departamento sa Edukasyon nga i-postpone ang pagbukas sa klase gikan sa Agosto 24 nga sunod semana na unta ngadto sa Oktubre 5 tuig 2020. Si Education Secretary Leonor Briones mo'y mihimo sa maong announcement sa ato sa usa ka virtual press conference niadtong Biyernes na niya gipahibaw, no. Matud pa si Presidente Rodrigo Duterte mihatag sa approval sa rekomendasyon sa DepEd. Siya mo'y ni-recommend ani ha atong paminawon, siya mo'y ni-recommend pero siya gud to ang sigig ingon nga dili gyud bahalag magkinaunsa klase gyud. Oh, pero ni 360 degree turn dayon kay pagka-announce niya pag Friday ang iyang rekomendasyon na mo ay giaprubahan sa presidente pero kabago tagod nga bali ni si Bongo mo ni ingon ngadto sa presidente ang presidente mo ni sulti niya nga i-move oktaba lang sa ang pagbukas sa klase, no. Matud pa sa iyang announcement ilang i-implement ang decision to defer o iuswag ang pagbukas sa klase ngadto na sa Oktubre 5 subay sa Republic Act 11480. Kini may bag-ong balaod nga gipirmahan nga naghatag sa presidente gahom nga i-move ang school opening lapas sa Agosto tungod sa mga kalamidad ug base usab sa rekomendasyon sa Secretary of Education. Matud ni Secretary Briones, iyang gihimo ang proposal to delay the school opening niadtong sayo pang bahin sa Agosto 6 pa matud pa tungod kay dunay mga logistical limitations tungod sad sa pagpatuman na sad og balik sa modified enhanced community quarantine sa Metro Manila ug sa mga lalawigan sa Bulacan, Cavite, Rizal ug Laguna. Matud ni Secretary Briones, ang student population sa maong mga dapit very significant. Samtang ang Metro Manila ug ang mga silingang lalawigan gipaubos sa MECQ ni ang hangtod Agosto 18 pero may bawaan na sabna kung unsa say kanang sunod nga level ana magpabilin ba o luag-luagan ba o hugtan ba ka hinuon. Kay numduman ato sa Senate hearing ni atong Miyerkules, si Senator Francis Tolentino miingon nga ang Senate Committee on Basic Education wa pa makadawat sa implementing rules and regulations sa bag-ong balaod nga magikan gayod sa DepEd. Giklaro usab ni Secretary Briones nga ang provision dunay IRR o wala padayon ang pagpatuman na ang matud pa sa balaod mismo o gigamit na sa presidente ang iyang gahom base sa maong balaod o base usab sa iyahang rekomendasyon. Nganong Oktubre 5 man, matud ni Secretary Briones ilang gikonsiderar ang bag-ong school opening date base sa extent sa mga pagpangandam nga kinahanglang buhaton. Sa iyahang pamahayag, ningon si Secretary Briones, ang hinihingi ng Region 4 ay September 7. Tapos ang hinihingi naman ng NCR ay 1 more week pa. Sa isip namin, mabuti na magbigay kami ng allowance dahil sa impact ng COVID-19 sa ating logistical requirements and activities dahil nga skeleton force na lang ang nag-ooperate ngayon. So, deklaro usab ni Briones nga ang Oktubre 5, mausay na desisyonan ni Presidente Duterte. Iyang gipasaligan nga tanang mga materyales na gikinahanglan alang sa pagbukas sa klase andam na ni anang panahuna. Ato sa briefing ni atong Biyernes, giklaro ni Secretary Briones nga ang bag-ong order mo apply usab sa mga pribadong mga tunghaan apan ang DepEd dili usab hinuon mo pahunong sa mga klase ni adto mga tunghaan nga nakasugod na sa ilahang klase samtang wa pa naabot ang bag-ong order. Iyang giklaro ang policy namin kay kung nakaumpisa ni sila, i-monitor yan ng DepEd. Hindi namin sasabihin na tumigil kayo. Matod ni Briones, kasagaran sa mga tunghaan nag-operate ubos sa mga universities o colleges o kinahanglang mutuman sa community quarantine protocols o health standards. Niingon siya nga ang mga pribadong mga tunghaan, as far as basic education is concerned, dunay ilang kaugalingong operasyon. They have their own operations, which they also comply with. Ang gusto namin sa DepEd, generally, nakakomply sila sa DepEd regulations. Matod ni Briones, bisan pa man sa Oktubre 5 nga gikatakdang pagbukas sa klase, ang distance learning padayon na gamiton samtang padayon na gidili ang face-to-face
classes. Ang DepEd nakahukom sa pagbalhin ngadto sa distance learning sa umaabot nga school year aron pagtuman usab sa kamanduan sa presidente nga ang mga tunghaan dili una mahimong mag face-to-face classes samtang wa pay available nga COVID vaccine. So wa pa gipahigayon ang pagpostpone sa klase, giklaro ang DepEd usab na nabalanda sa mga pamantalaan tungod usab sa mga nagkalain-laing issue sama sa pagprinta ni atong mga self-learning modules, ang paglusad sa school readiness program nga nagkaproblema pinaagi sa mga technical glitches ug matud pa mga dili kaayo sakto nga mga grammar o mga grammar errors nga nakita sa nagkalain-laing TV episodes nga ilahang gipraktisan o gipakita alang unta sa distance learning. So manghinaot tanong nga by October 5 andam na, because this is also for me good because it gives our teachers enough time to prepare ug duna pa sa igo-igo nga panahon ang atong mga kaigsuonan nga makapalit in town sa gikinahanglan sama ni atong mga way cellphone, way laptop, way mga iPad, way mga gadgets nga mahimong mapagamit sa ilahang mga anak. Ang sa mga private schools enter ako ng Department of Education. So matter of fact, ningon sila nagikinahanglan ko ng mga private schools na magsugod ng eskwela o permit to operate. As a matter of fact, 400 ko ang ilang nataga nag-permit sa nagkalain-lain na private schools in Central Visayas alang nini mga school year. Mawag niya siya og under sa umbrella sa DepEd, pero mas naa sila freedom o naa sila leeway nga pahigayon kay naaman na kasagaran mo pili raman sila kung musubay ba sila sa schedule nga gituman sa DepEd or naba sila subayon nga ilahang calendar, pero kinahanglan gihapon sila mupahibaw. Pero giklaro usab sa DepEd ang katong nakasugod na, because I think nagsugod na og classes akong nahibaw-an kining mga Maria Montessori International School, murag nagsugod naman. Ang uban sad nagpadayon naman silang mga online classes. Ang uban nagsige pag-orientation. I think other universities usab nagkuan pa, nag-andam pa sa daalang sa ilang online. So wag gihapoy face-to-face classes, padayon ng distance learning, pero maulagi ang akong nalipayan lang pud sa extension is at least na ay 1 more month ang ato ang mga kaigsuonan nga makapangita pa in tawag paagi nga makapalit og mga gamit sa ilahang anak. Kay lisod kaayo ang uban gani, even private schools doon na gyud na mutumaw sa mga parents orientation nga ang ilang anak upat, ilang anak tulo. So meaning tulo sad ka nang kalain-lain ng mga gadgets, and you know it's not easy. Kay ang internet connection pa lang daan mo problema pa ka. Ang kanang tulo ka different units. So I'm glad no nga ang ubang mga tunghaan nangitag paagi nga instead of magklase online tibuok buntag baron ilahang i-divide into 1 hour para the next hour will be for another grade level na pod nga murag online aron di gyud mahigot ang unit to just one student. Although mo'y advisable matud pa, pero at least kitagaag leeway ang katong mga ginikanan nga daghag anak. Ito sa mga natakdan ng COVID cons, na sa ilaing ngayon sa Subo ang natakdan, natakdan din mo. Si Tuburan Mayor Danilo Diamante, no? Si Danilo, dili ang former mayor kay former mayor BC. So dili kisa ito pangan sa former mayor, sir? Aljon, no? Aljon Diamante. So dili si Mayor Aljon. Manghod. Ang Igsoon, okay. Ang Manghod, si Mayor Danilo Diamante. So, positive siya. Kung kini siya mo ikaupat na nga mayor, no? Kini Subo na nataktan ni maong sakit. Pero katong tulo, murag nangayo na sila si Chan sa Lapu-Lapu City, si Daan Bantayan Mayor San Shimura, o inong manusap si Barili Mayor Marlon Garcia, recovering pa yung taon siya. O gisiraw sa ang mayor's office sa Tuburan, kay murag ipa-disinfect niya, kay murag doon na pa lain na kuyawan siya, pinagmatakda ng uban ng mga tao dito sa iyang munisipyo. So, dili kay Sierra, kung dili mismo si DILG Secretary Eduardo Andio,
tanaw ikaduha na nila. Pero ang iyaha kay natakda ng usab. Mo na atong gi-emphasize Oh, kani adto nga bisag na ayo na ka, wala nagpasabot pareha ng uban moingon adi na matakdan kay nahumana. No, it can pwede gyud ka matakda ng usab. Mo na magbantay gyud. Ano yun? Mo gini sabaan kay partig protocol sa coronavirus. Pero karon ikaduha niya. No, second time niya na pagka-positibo sa COVID-19. Si Interior Secretary Paibaw siya pamahayag nagto sa reporters kagahapon. Siya pamahayag siya nagkarayon na naka-experiensya siya symptoms apil na ang pagkapagaw kung sakit sa tunlan o ingon man sa panakit siya ang kalawasan nitong Agosto 13. O nagpa-self-quarantine siya o bikuha siya o PCR test pagkasunod adlaw. Yatong Agosto 15 sa gabi, nakarawat siya sa test report. Nagpaibaw kaniya na natakta na usab siya sa COVID-19. So, in the meantime, I am being closely monitored by my doctors. Samtang nag-isolate siya. I make this announcement to call the attention of all persons at close contact with to go on self-quarantine, observe any symptoms in accordance with DOH guidelines, and take appropriate action. Taghan gani, kaya kanang sige man silang hugoy si Duque, kana sila si Secretary si Mato, kana sila si Galvez, kung sila pinag-guyuga. Apil na gani nga ito, presidential spokesman, siya Roque. So therefore, mas tingali na magpa-test po din sila, no? Karon may bawaan kung sa ang ilahang panglawas, pa sila pasapti. So, could you imagine, ini sa kita ay gipilit, no? Bisan pa ka ng tako ka sa ATF, pero dili na mo pili ni mao sakit. Grabe. Doon na kayo gi-forward na ako kons. Ako gi-open, di man ko ka-open yung balhin man ito sa kwan, balhin man ito sa lain. Adi ay? Katong may tungod sa lain nga kwan, katong imong gipadaan na... This morning ba to? Ano sa mga ako nag-send mo? nakita ng gabi eh. Kung strain sa... Correct. More dominant strain, matud pa, no? Doon naman gud ko na nabasahan nga more infectious kuno og more dominant nga novel coronavirus strain ang nailahang sigpatan dinhi sa atua sa Pilipinas. Kining gitawag nilag strain sa SARS-CoV-2 nga mo'y makaingon ni ining COVID. Gitawag nila globally dominant and largely believed to be more infectious, mas makatakod sa ang ilahang nakit-an dinhi sa Pilipinas, matud kini sa Philippine Genome Center o PGC. Matud pa ang sa ilahang labing unang SARS-CoV-2 bulletin nga gipublish last week. Ang PGC may kumpirmar sa presensya sa D614G o kining gitawag nila G variant sa gamay nga sample sa mga positibong kaso dito sa Quezon City. Pipila matud pa ka international studies ang mitumbok nga kining G variant mo'y nahimong globally dominant form of SARS-CoV-2. Dungan matud pa sa obserbasyon nga ang G614 is now the dominant viral state. The authors claim that the said mutation can increase the viral rate of transmission. So mas kuani, mas isog, mas grabe ni nga strain ang nalagpot sa atoa sa Pilipinas. Mao kuno nya. Ang infectious diseases expert sa Dr. Edsel Salvana sa sayong bahin miingon nga ang spike sa infections in July may have been partially caused by the G variant, though it had not been detected in the country ni adtong panahona. Matud pa ang D614G mutation makes the virus more infectious, o sa Tagalog matud pa mas nakakahawa, kung sa Bisaya mas grabe mutakod. It can spread faster and overwhelm our healthcare system if we don't double our control efforts, and so it can lead to a higher number of overall deaths. Mga scientists sa Scripps Research sa United States nakabantay usab nga ang G variant increased the number of spikes that characterize SARS-CoV-2
allowing it to better bind and break into human cells as well as become more stable. So, mas grabe mo takod, mas isog nga virus, mas paspas mo pilit sa tao, o mas paspasab nga makalusot o makapenetrate sa ato ang human cells, o dali kaayo makakapyot, matud paput, tigideng kukuan pa ni mangtas kayo, mangtas kayo. But, giklaro sad sa PGC nga walay definitive evidence showing that carriers katong mga nataptan na niini of the G614 variant are actually more transmissible, and the mutation does not appear to substantially affect clinical outcomes as well. Nevertheless, considering the presently wide geographic spread of G614, continuous monitoring of the said mutation must be done in order to better understand the evolutionary trajectory of SARS-CoV-2 to inform containment, diagnostic, and therapeutic strategies. Sa yung bahin ng DOH ni advice gyud sa publiko nga magmas mabinantayon batok sa COVID tungod sa nanggawas nga reports nga ni-mutate ni o mas ni-develop pa. Like what I explained before, katong ako nabasahan nga libro, panlitan katong Ebola, when it exists in animals, wala lang siya. But the moment nga makakita siya lain na carrier, katunang nanay animal to human transmission, lahi na yung effect, murag mas makatakod, mas makamatay, mas paspas. So ingon ana na siyang kanang mutation, murag naa siya laing component nga mas mo develop pa ba. So motoy lang nabantayan nga from what it started as katong nailhan na to nga COVID, karon mas ni mutate siya, ni develop, mas ni isog, mas dali mo pilit, mas dali makalusot sa kanang cell sa mga tao. Unya mo man na ang gi-explain kani adto nga mas kuyaw kay mo bitaw nang mo encourage gud sila nga manghunaw, unya magkanaganing maglimpyo sa ilong, mag-gargle and maglimpyo sa ilong katong using katong saline solution, warm water and salt, kay kanang aron ko no at least ana nga level mawagtang, because the moment nga ma-penetrate imuhang tutunlan, dali na kay siya mulusot paingon sa imuhang lungs, and when it penetrates the lungs ana ko do na grabe na maglisod og ginhawa kay murag mupilit na siya sa walls of your lungs ba. So mas maayod nga magbantay. Nanay nataptan na dito sa Pilipinas. Nanay unsa? Nanay nataptan na yung sakit sa mong Kani mutation, mo ilang giingon nga ilahang nabantayan in Quezon City. Mo ilang nabantayan mas ni Isog sa Quezon City. Ay, di ko mo. Nanay ay. Okay, we're na ay something wrong sa atong audio, no? Ikaw, dili ka madungog sa pan. Oo, murag na ay kuan. Okay na. Nanay nataptan. Mo ni ang ilahang study kay kanang mo ni ang giingon sa Philippine Genome Center PGC nga mo ilang namatikdan sa sample cases sa Quezon City. So meaning na gyud siya diri. Yes. Ikaw. Okay. Tantang ang ato ang agsubispo. Ditambong man siya sa Fiesta de Santa. Siya may imbitar dito o mahibon naman o makabisa wala nga muli una na pag-uwa na kay layo sumapa niya 40 Fiesta man sa Roque sa Valladolid Tartar yun yung reports kaya namin isang puyo niya tuwa sila magansal sa barili kay Puerto Jerry Bulbay. Only farthest ko no nga yung natuan suklat ang quarantine sa Sugbo. Apan samtang ang misa itubutan na ubos sa general quarantine community quarantine o sa verified security. Para lang ka na yun, ang health protocol sa gobyerno ikinangulan obserbahon. Kinangulan nga atong tumanon sa tanang gayon. Bisan sa schedule of activities kabahin sa 500 years of Christianity in the country, i-revise kini will be opening set next year ug ang climax of activity in 2022. Bisan noon, kung mao kini ang nitabo,
Di Palma na kanayon, nagtuna pa itagyan kaya mga butang at kita magpasalamat sa Ginoo. But siya na kanayon na di kita makalimot. Mga niyang i-remind ang mga churchgoers na tunay mga maayong butang na naitabo panahon ng pandemic karon. Tulog kaya importanteng panunong panahon sa COVID-19, punta padayon kita sa ampo, amping, o ambit lumapa ni Palma. Ngunit importante kayo ang pag-ampo kay what assurance yet as to when matapos kining maong pandemic. Okay, ato nang tumanon ang sulti sa ito ang asuismo. Dito pang tayo ang observation na karon sa ato ang mga pinudyanan sa IATF o yun sa kapulisan. Kaya gamay naman ang kunong kaayo ang mga violators sa mga quarantine protocols ko. Sa mga kanila mo na disiplina kung kuno ang subo anagan hindi niya tagasap. Ang tagasap kung ito'y kuyawan tinalit mga tao pero siya na Tanay, dito sa barangay Labanon ko no, sa Cebu City, si Police Captain Jonathan de la Serna nagkanayon, ang nakalakop sila, usarag yun, kapag nilapas sa quarantine protocol. So far, nakatabang siya kay di gamay man na mga violators sa iyang nakita. Usa na lang karoon na among nakuha siya kinpa, kaya na may penalty ang ordinansa niyang pasabot ni Cons. O sawa pa mapatuman din pang bagong ordinansa si Captain de la Serna na kanayon na doon ay daghan ang ilang nadatpan kunya sa jurisdiction sa Parian Police Station si Police Major Armando Labora na kanayon na lumakating leaders kila lang sa nagkitambagan nawa lang sa nagpresura i-book lang niya gitambagan ay naapa sila sa period of information. No? They're still conducting information kabahin sa mga ordinansa. Yung doon po ng karakiya, tinuod ideay na di minus na ang ato na atong mga dahigo sa mga kanila. Pinagmay naman kahit kung na ay ang promise ba imagine that mga bulag sa pag-declares 2011 kuha ikaw dito na ikaw kunya dito sa notice one at tugat ka mo ikaw Murag di gyud maklaro ato ang audio ron Sir Manny no, mas may siguro mo break sa tagkadali ato sa ning ipa-check sa tong technical team. Sige, ang Please ako stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Basta tayo. May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Bisan asa pa sundan taka, bisan asa pa ng dapita, bahala nagmahapla pa, bahala nagmapas mo na, makita ka lang my loves, okay na. Muapas kunin mo bisan sa kintulimbo, andam kung mo atubang mga linog o bagyo. Ang importante lang ikaw makita ko, mupahiyong ka lang, happy na ko.
happy na ko. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Bumayng Buntag Pinoy. Okay, natingaling ato ang audio, no? Ang face shield ba, sumapa nga sa mga sakyanan, kining hindi ko kay compliance, 90%. Ingko, kinahanglan 100% yun sa kapasakay. Kaya kung galing dili, o dili 100%, di man kapasakyon ka. Kaya, kung panalitan ang driver o ang konduktor, di lang pasakyon sa guay face shield, Daot sad sila. face mask, doon na may multa. Yes. Multahan ka mag 5,000, apilay, o 5,000. Sa first offense, 10,000 sa second, 15,000 sa ikatulog. Liman ka ng wana. So, kinahanglan yun, no? Kanya dito sa Camotes, kung galing mo ato ka dito, di ka pasudlon, basta di ka mag-face shield. Mas stricto sila dito, Cons. Kay mausa ni gibutan ni Governor Garcia, kaya di siya gusto nga masaktan sa kagawa mga Actually, tao dito. anhin ni ron makita ang kanang political will in every local government unit because they're given also the discretion to implement additional prohibitions if needed. In fact, si Governor Gwen Garcia ni-require na gani og air purifiers sa mga tourist spots gawa sa face masks og face shields. So, gihimo na ni Governor Gwen Garcia nga mandatory alang sa tanang mga tao nga mag-mask, mag-face shield ug mag-air purifier kung mobisita og mga tourist spots. Gusto sa gobernador nga buhaton kini aron pugnan gyud ang pagkatap ni ining COVID nga mo'y makaingon ining SARS-CoV nga mo'y makaingon ining COVID-19. Kanimduman, di ba gibalik man to ang tourism activities sa 42 ka lungsod ug 5 ka component cities ubos sa lalawigan sa Sugbo. Gusto ni Governor Gwen Garcia dihang iyang kahimamat katong mga representante sa mga shipping companies nga nag-operate sa mga sakyan ng pandagat nga mo biyahe paingon sa Camotes nga daghan sila gipatuman, no? Apil ni ini ang pag-check yun sa temperature sa mga pasahero, magbutang yun og foot bath o kanabang murag rug ba nga naay ka ng disinfectant o unya mag-installar gyud og stations sa mga terminal og sa mga barko di na mga pasahero makapanghunaw gyud sa ilang mga kamot. So ang pasahero nga dunay temperature na 38 degrees Celsius and above, dili tugutan nga makatikang makasakay sa barko. Gibutyag usab ni Governor Gwen Garcia ang iyang plano nga i-link ang shipping firms ngadto sa tourism portal sa provincial government aron masayon matud pa ang mga transaction. Sa pagkakaron, upat na ang nabuksan, no? Nagkahinumduman na hisgutan man ta ni in the previous weeks katong whale shark watching sa Oslob, scuba diving sa Mualboal, katong all-terrain vehicle adventure ride sa Barili ug lain-laing mga tourism activities sa Camotes. So, gustong Governor Gwen nga mandatory na face mask, face shields ug air purifier. So, sakto gitong gibuhat ni Ferdy. Idol man kay kang Ferdy, palit siyang air purifier, nag-live din siya, suroy din siya kay allowed na. Pertindatuan ng Ferdy. Yes. Di man tabang. Urot ko na yun? Kuan man siya, influencer siya, oy, kanang na siya mga followers. Ang wala gid ni follow niya si Bruce ra gyud ug si Rodel ug si Michael, di mo follow niya. Sila si Raymond di mo follow. Pero hurot ko man niya, ang gi-plug gapon nga hurot na mo bita akong pagkuan niya akong ingon nga unsa may mo bagyawig. Alahan mo sa... Ayaw pa, dinuod air purifier, iyahaw. Hurot naman. Tinuod bitaw kay mo may ka ng hurot-hurot gid karon yang uban ni pasaka sad sa presyo because air purifier pero unsa man ni makakuan gyud ni tinuod? It has negative ions that clean the air nya. Kaning ato ang gigamit
kanang imuha kanang imong gikwintas karon nga black, depende sa unit, no, depende sa unsa kidaghanon nga iyang ma-emit. Me, I just bought lang yun kay, Dennis is always out and, naay bata, so, and my mom is a senior, so para sure na lang yun, kay, supposedly yun, daan na siya even before COVID, naagid ng travel purifier para lang when you go to enclosed places like planes and trains, nga kanabang magbalik-balik gani ang hangin, unya, mapanalipdan lang sad ka ba, the air that you breathe in, kay makakuan man siya mga kanang cigarette smoke, unya doon ako man nang gitan-aw pod, in fact naay uban video gyud nga butangan og katong aso sa sigarilyo ang glass, no, nya i-enclose, nigbutang nimo atong purifier, after a few seconds mawagtang. So well, it doesn't claim to be solution to COVID, but it can help kay it's the air you breathe, no, that's trying to be kept clean by that. So that's probably one of the reasons why si Gov sad ni nag-advocate ni ini kay sa sayo pa lang nga bahin gipalitan man sad siya ni Paulo, iyang anak, iyang eldest ba kining iyang anak lalaki, palitan siya og kanang ingon ani air purifier. Oo, nya kuan presidente Duterte na sa air purifier. So iko unsa man gyud na kay tinuod gyud noon diay na murag lain-lain og baho ba nya kining imong isulod inig-on nimo mawa gyud tinuod. Maka kuan gyud siya, maka purify gyud siya tinuod. Lain-lain lang siguro ang level in terms of the effectiveness because lain-lain man sa diyang measures. Ang ako lang ganahan is what you're using and what I'm using is rechargeable, no? And sometimes if even in the house, I just put it on because it really will, may na lang ba, makatabang-tabang sa limpyo-limpyo sa hangin. Dagan magdangutanag unsa gyud, is it really effective to address COVID-19 and how effective it is? Karon lang kuno matud pa tungod sa COVID, mas aware na kuno ta sa quality sa hangin nga atong iginhawa. Sa una wa tay paki, but karon murag it's very important to us. We gave it the importance that we should have given it a long time ago ba. Karon kuno, so kini kunong the thought or the fear itself nga basig na ay mga kay ang uban ng good mataptan sa COVID, no matter how careful they are, ang uban attribute it to surface contact, no, kay bisan pag unsay magisulo, but it could be present also in the groceries that you buy, in the food that gets to you. So munang ang uban moingon particular kay sila, especially in kanang mga sa balay, sa trabahoan, or in poorly ventilated spaces. So enough kuno ning inani nga nahitabo makaparanoid nato, pero kini kunong mga air quality experts gipangutana ningon man sad sila nga kining air purifiers makasulbad ba o maka-minimize ba sa ato ang mga concerns about air quality, whether we're talking about COVID nga coronavirus nga maglupad-lupad in aerosol droplets like what we discussed last week, no? Matud pa, ilamang ko ninyang gitest lain-lain ng mga air cleaners o mga purifiers in the market, and I talked to specialists and dozens of studies on the topic. Ila ko nung naingon nga kato ko nung ganahan, dunay mga lain-lain nga klase. So ang mga popular questions ko no, it's a reminder kung unsa ka importante paying attention to what it is, kay lain-lain man nga brands, lain-lain sad nga focused. But yes, matud pa, air purifiers, in general, they say, generally filter particulate out of the air effectively, especially if they use a HEPA filter. Kanang, it's a technical term nga, kanang inana ba, but most of us have a mechanism to filter the air effectively, kining atong respiratory system. So, kana kunong purifiers, they work, but unless you live kuno in a very polluted area or immunocompromised ang imong family, you don't really need that one. But in this case now, murag it calls for that. If you have an immunocompromised person in the family or you live in a particularly polluted environment, kaning COVID murag labo pa man is pollution imong fear. So if it helps, why not? Kay kanang kuan mo apil man kuno og limpyo, but of course it will not protect you if you are living in the same house as that of a contagious person. Kay grabe naman ka close contact, but probably it will help you
because it's close to you. Mo nang if you have it, wear it around your neck or put it somewhere nga direkta nimo, dili pud ibutang ipalayo kay lahi man pud tumatod pa ang room purifier compared to what you're wearing now, which is the wearable purifier, but it serves the same purpose. Okay, thank you. Ang mga frontliners sa mga private hospitals ni dili sa gobyerno, mga private hospitals magkadawat karong buwana o sa sunod buwan, August, September, October, no? Tulo ka buwan, tag-10 mil ang buwan isip allowance ninyo, no? Kay Luis of Gainin tao mga frontliners kag may kay so akong nakita sa TV ang iyang allowance is only 300, no? 300 pesos niya madugay-dugay paghatag, dugay pa sila katagan silang allowance. So morning daghan kay mga frontliners nga nangundang, no? Kay palang daan exposed biya ka sa COVID. Karon gitagaan og 10,000 pesos sa mga kanang trabaho sa pribadong mga ospital, no? Kunya ang kini agi resolution ni Consul Raymond Garcia nagtugod sa paghatag sa mong kantidad. Kunya ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kung RAFI mo ni gi-partner sa Cebu City Government na makikalayon sa mga private hospitals para pagkuha sa ngan sa medical health frontliners. Better. Kaya at least doon natin usa ka kanang respected organization nga mohimo nini kay aron magasiguro ka nga kana siya tinuod yun na frontliner na siya usa ka pribadong ospital. Atagan kini nila og incentive nga worth og 10,000 per month gikan sa Agosto unya September ngadto ra kutob Oktubre. Unya mga 2,000 kuno ni ka mga medical health workers sa private hospital sa siyudad sa Sugbo ang mga ngan kinsay determine o isumiter sa RAFI adto sa City Treasurer's Office aron bayran. Og ang mayor ningon nga nauna-unahan niyang muhatag medical frontliner kaya naluoy siya gumikan sa karisgo silang trabaho apan ubos ra ang ilang sweldo. Ay noon nauna kanila mayor. So ang gyud nga ato ang suportahan ng atong frontliners magsige tag ingon daga mga tao mingon nga muna ato ang modern heroes kini atong mga frontliners these days unya paghuman ato lang pasagdan. Oh, good. But you know, over the weekend, ako yung nabasahan, kaingon ko samot gid atong bilib aning Japan. Do you know that Japan is giving 100,000 yen to everybody in Japan, including Filipinos, because of the COVID-19, kato mga naapektuhan ilang mga livelihood, businesses. So ang resulta, ang Japanese government, they rolled out various financial relief programs to help individuals and companies impacted by the COVID-19 pandemic. So, i-announce ni Prime Minister Shinzo Abe nga doon na sila 100,000 yen. I think that's roughly about 50,000 pesos, no, if converted, no, to all citizens and foreign residents with payouts expected ato pang mga kuan. May nagsugod na sila May pa. So, ila ko nung pagabuhaton, ilaha lang wala income limit regardless of whether naka-income or wala, tagaan ka. So, people apply through mail or online. Tanan nga nagpuyo sa Japan for at least 3 months, registered as a basic resident. 3 months lang ang required ha, tagaan kuno tanan. So, nakaingon gyud ko sana all. Nindot kayo ang Japan. Tagang kwarta gyud. Kunya kining sigig investigar sa PhilHealth. Dud karon wa pa gyud siya na makakita og ingnon ta ebidensya gyud. Suma pang pinglakson. Wa pa gyud sila kakitag ebidensya na maglambigit kang PhilHealth President and CEO Morales
no, Brigadier General Morales. Ang karon, pero doon na yun, ilan ang na ibawaan, na naay anomalya diha nga dako kayo, doon na mga taong ilududahan, pero wa pa sila makatumbok ang Morales. So mo na nakalisod na si Morales, dili isang matangtang, kay si Duterte, si Presidente Duterte, mingon masad nga, basta doon na ebidensya, tangtangong ko na niya. Oh, pero kana laging doon na ebidensya, ang ako lang sa guduntang gusto nga i-apply untag hapon sa presidente katong ang ingon any whiff of corruption. Hindi man to ebidensya, makatibaho lang ka. Maka-chessmes lag corruption, tagak na yun, pero buong santuan ay wa man. Kadtong sa Philippine Charity Sweepstakes Office, kuan gyapon to. Military gyapon to. As a matter of fact, Marines man tingali ganito. Tangtang sa niya ang general manager tungod kay wa sad to makuanigid nga ug do na pag tinuod ng korupsyon, no? Mga pagduda ra gyapon maunta na. No, anyway, Mamugod na yang mamugod na atong mahinumduman because I think in 2018 iyam gud ang pamahayag sa presidente, it came from him, quote unquote, not even a whiff of corruption. Ingon siya, wag talaga akong makarinig na corruption, even a whiff or a whisper. Bisan pa kunog hong-hong lang, I will fire you or place you somewhere. Kani mo yung giingon 2016 dahil after sa iyang election into the presidency. So apel gayto kanungdom ka atong ginganlan mga buhatan, BIR, Bureau of Customs, PNP. Kailangan huminto na kayo. Daghanag nangataktak kani adto. So karon syempre ang uban mag-expect gyud ba kay kanang PhilHealth manggod unya ang mga tao invested ba because ikaw basta magtrabaho ka basta ato man ang kwarta. So mayon na matuhasa na ang atong whiff or whisper of corruption. Hindi naman ni whiff or whisper, Mr. President, pwerte namang lanuga ani in town. So mo na kuan for now ang ako nabasan updates, leave raman, on leave walay suspension ni gibuhat. Pangtana bitaw siya nga unsa man mo konday ka, mo resign ka, dili medical leave lang. Tudaghan kayo. Ang mga vice president sa Rion, unom kabok mo leave. Wa hinungkuno sila labot sumapa ni Senator Ping Lacson, wa na sila labot sa anomalya. Pero mo leave lang sila kay di sila gusto nga mura o atong delikadeza lang. Kauaw ba? Unsa kay gibati ro ni ni former National PDP Laban Chair Mike Sueño nga na whiff of corruption gid to tong naundang sa DLG, di ba? he was one of those, di ba? Yeah, that's right. Unya ato lang tingnan ning basahon nila mga ngan nga ang unong ka regional PhilHealth officials nga mo leave samtang giimbestigar pa ang PhilHealth. Pao sila si Paulo Johan Perez, Regional Vice President for Mimaropa, Valerie Ann Puliero, Regional Vice President for Western Visayas, Dato Masiding Alondo Jr., Regional Vice President sa Northern Mindanao, Kajuzman Makabato, Regional Vice President for Autonomous Region in Muslim Mindanao, Dennis Adre, o William Chavez. Kurag sa William Chavez din yung suko. Kurag sa Region 7. May signifies his intention pilagi sa pagsuwat nato sa PhilHealth Executive Vice President to Chief Operating Officer Arnel de Jesus netong Agosto 15. Ang leave of absence will give investigators a free hand in finding out those responsible and finally bring them to account. Sumapa sa ilang suwat. Nindot ini, no? But, you know, I don't know if we will be on leave without pay ba? Without pay. Kaya on leave sila nga with pay, muro tanig baong gilabay sa tubig, langoy-langoy lang tani. And dili na sila gagmay sulido. Yes. 3 milyones ang tuig. That means, nagpila, mabot og 300,000. Wow. Ang buwan. Amo in taong monthly income, wala in taong katunga sa inyo ha. Niya ang pundo nga among gihaguan na apel in taog sa kahugs linaw dayong katunaw.
Muna kapait diha kay dili gyud na kwartas gobyerno, kwarta na namo nga mga member diha sa kuan. Oh. Members of Nga, yes. whether we like it or not, didakan permi dako kay deduction. Muna nga ako sang kuan, ang ako sang usasad nga ng murabag dagko kay sweldo ng mga opisyal unya ang amo ganing ikaduha unta nga sa mga retirees ikaduha nga 1,000 for second tranche kay ang usara man mo gihatag gatong 1,000 gihatag ni Duterte dugay na kay ning ipangayo wa pa gihatag 1,000 and I found out tag 5 million ang sweldo ang tuig unya ana sila daghan dili kay usara no up to vice president pwede daghan naman ng vice presidents ikan sa executive vice president senior vice president o vice president pwede daghan niya ato mangyapon ang kwarta kanang SSS amo gyapon ang kwarta we although doon na counterpart ang employer pero sa private yung tao na ang kwarta dili na sa pribado ng mga tao dili na kwarta sa gobyerno kunyang ano man kulong hikawan mami Mauna. hikawan man ang masakop Kwarta para sa mga tao niya kanang nga nakaamot lisod kay palutson pero kamo din na ning kamot lang mo inyo pero di pa ni proven ha tuo man ta na not proven until not true until proven guilty beyond reasonable doubt so ato lang nay hanigan kung tinuod man gani nga kamulay nagpahayahay nagpaharuhay anang kwartang hinaguan namong mga tao budlay oro ninyo kalami ninyo life mga baga mog laps mga baga mog kilay hinaot unta nga naot unta nalipay mo sa inyong gibuhat I guess pwede ang bagagleps Ferdy ang mga bagagleps I can pronounce kining di na to kalimtan ang mga text messages Oy, ato mga viewers di ay. O, ari ta sa mga viewers online. O, may gitunos for din ako dring texter. O, siguro yung text. O, siguro yung load. Mga, ang nagtanaw. Bagay load si Montibon. O, naka-text nga no ka ha. O, sa man Montibon? What happened? Ari ta sa ato ang mga texters, mga viewers online. Nagtanaw na to karong buntaga si Miss Heart Santos. Good morning, Mama Lou and Brother Manny watching. Hello, Cebu from Manila. Oh, your sister, right? Yeah, my sister. Yes, and Ma'am Helen Herrera, salamat sa pagtanaw kanunay. Si Brother Mark Rosel Cular. Good morning, Sister Malu and Brother Sir Manny. What a way to start this week watching Hello Cebu. Thank you. Murag naglaro-laro ra ba mo gahapon ha? Naabot mo siraw, mama mo na. Murasad makakuyog tanong. From Sister Mercy Lorenelia, good morning. Watching from Tipolo, Mandaue City. Ma'am Helen Herrera, maing buntag, ma'am. Ma'am Lydia Lore Falcone, good morning. Watching Hello Cebu from Lapu-Lapu City. God bless. Ma'am Inday Fabroa, maing buntag. Ma'am Lorena Zambo, good morning. Hello Cebu and good morning to Nimitz Zambo. Watching here in Mandaue City. God bless po, Mama Lu and Sir Manny. Rosaline Derelon, good morning. Mama Lu and Sir Manny, always watching Hello Cebu. Thank you kaayo, ma'am. Sir William Pinote, Hello Cebu. Have a nice morning, M&M. Ang ngayon sana sila tagaan M&M ug allowance atong frontliners kay luoy kaayo. Ang ngayon good sir, akong gusto sir, allowance daily, hazard pay pag yun unya ikahuman ning tanan, tagaan sila all expense paid vacation for 1 week sir. Oy kanang at the expense of the government kay luoy in town kay sila. May lang uta to ba pang bawi sir no? Yes, yan, nakasurvive ko sa so. Nakasurvive ka ba? Ang uban ba yung ana, sir, mag-double shift. I do know, that issue is really close to my heart. Kaya one of my very good friends is a doctor and siya ang tig-swab sa mga piniriso sa katong mga dunay symptoms nga gipakita. So, grabe gyud. And you know, she goes home to family and it's not easy gyud. Kay bao gyud ko nga ang struggle is very, very difficult good for them. Ang tingin tayo panahon? Ano tayo oras? O, uti ay no. Ito ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong. Ano yung pulong o kinabuhi? Ang
plano alang kanimo. Ug tinguha niya nga magbalipayon ka sa imong kinabuhi. Dili siya buot nga mahimo kang miserable ug kanunay bugat ang imong gibati ug puno sa discouragement. Apan ang maayong balita mao kini, ang imong kinaiya ug outlook sa kinabuhi mahimong mausab kung ihangat mo ang imong mga mata sa langit ug mututok ngadto sa Ginoo lamang. Iya kang hawason sa imong kahimtang. Sa Salmo 3:3 nagingon, apan ikaw o Ginoo ang taming ko kanunay sa mga katalagman. Ihatagan mo akong kadaugan ug ipahuli mo kanako ang kadasig. Sa panahon nga magatubang kitang katalagman, ang Ginoo mo'y manalipod kanato. Ug kay siya lamang ang makahatag nato kadaugan, nahan siya lang usab ang makahatag kanato og kadasig. Hinumdumi ang Ginoo may maayong plano kanimo alang sa imong gugma. Siya atong paglaom alang sa umabot. Ug naguban siya kanato sa tanang higayon. Ug tuod ini maong kamaturan, way katarungan nga kita magulanon. Matuni ang pagka positibo sa tanan higayon bisan unsa pa ang sitwasyon nga imong giatubang. Kay ana kanimo ang Ginoo, busa ang bisan unsang lisod nga sitwasyon nga imong atubangon, mahimo niyang usbon alang sa imong kayuhan. Sa Hebreo 12:2 nag-ingon, itutok ta ang atong mga mata kang Hesus nga mo'y isandigan sa atong pagtuo ug mahingpit niini. Mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ginoo, ikaw lamang ang among himaya. Ug ikaw lamang ang tinguha namong tutukan sa among mga mata. Kay nasayod kabi na kundili namo ibuwag ang among mga pananaw diha kanimo, among makita ang kahayag sa kalibutan. Ug kining maong kahayag maong among lamdag sa dalan nga among gisubay. Ayaw kami ipamulag kanimo. Amen. Sa mga samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COE ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom. Sa TOC gihapon si Sir Anton. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce. Ug diri sa studio, si Ferdy nga pasok sa banga sa requirement ni Governor Gwen Garcia ang makasuroy kay na siya air purifier, ibang level, mutigi ni Manny de los Santos Rabacal. At ang ito mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humani ni ito Santos Misa ang manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon, live, paghigmata uban ni Tatay Dodong Limchua o kaubanan o karong alas 5 usab sa hapon ito mga balita sa Sayri 47. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello sa Dumay Buntag Pinoy. God bless. Bye. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,